Happy Resurrection Sunday, a Blessed Church. Today, we, of course, will worship the Lord Jesus Christ. At today, sinicelebrate po natin ang kanyang resurrection. Bilang ito ay ang completeness ng ating salvation. Is it not enough reason for us to worship God? When He said it is finished, it was His word of victory over sin. He has finished our salvation on that cross. When He resurrected, He completed and sealed it. Our salvation was bought by the blood of Jesus Christ. One day soon, we will be with Him in paradise. We will be with the heavenly beings, heavenly host, day after day, night after night, worshiping. Ang sabi nga po sa Revelations 4:8 and 11, Holy, holy, holy is the Lord God, the Almighty, the one who always was, who is, and who is still to come. You are worthy, O Lord our God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and they existed because you created what you pleased. He created us. We fell, and now He saved us. Mga kapatid, at this point, I'm encouraging you to close your eyes. Ano man po yung position that you've chosen sa inyong mga bahay on how to worship. Kayo po man ay nakaupo, nakatayo, or maaaring some of you are on your knees. Let us all come into the presence of our Lord in prayer. Let us all close our eyes. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo sa umagang ito, O Lord. Dala-dala po ang aming papuri, ang aming pagsamba. We are in awe, Lord, nung kadakilaan ng grasya mo, Panginoon. We are in awe of your love. O Lord, wherever we are at this point in our lives, we come to you complete. We go to you boldly because of Jesus' righteousness that has been imputed on us, Panginoon. Dalangin ko, Lord, sa umagang ito, we experience that awe. We never lose that awe of your grace, of who you are, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na kasama ng aming mga kapatid sa A Blessed Church at maaaring kasama ng aming universal brethren in the world, O Lord, that we worship you in spirit and in truth, Panginoon. Lord, we were nothing. When Adam fell, we all fell with him, Lord God. But you have everything planned for our salvation. Salamat, Lord, for calling us out of the darkness, Panginoon. Salamat for picking us up, rags. And now we are white as snow because of the cleansing blood of Jesus. O Lord, sa umagang ito, hayaan mo, Lord, that we worship you. May our singing, our reading of the word, our listening to your word, O God, be a pleasing aroma of worship for you. We all ask this, and we declare this, and we claim all of this, that you are with us right now, Panginoon, in the mighty name of our Lord Jesus. Amen. Kapatid, panatiliin mo pong nakasara ang iyong mga mata. At this point, we will experience and feel the presence of our God. I give you a few moments to really dig and embrace the presence of God right now. And be amazed of who He is. The God of majesty, the King of kings, and the Lord of lords. Amazing grace,
saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His words my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. Will be forever mine. You are forever mine. Let us feel how wonderful, how gracious, how loving our God is. And in this next song, church, let us sing it feeling the sweetness of what Jesus Christ did on that cross for us. In the darkness we are waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three
Jesus, for your sake you died. Let's praise God for this. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all the heavens held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tomb, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the Church of Christ was born, then the Spirit lit a flame. Now the gospel truth of old shall not kneel, shall not faint. By His blood and by His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Good morning po mga brothers and sisters, kamusta na po kayo? So I hope tayo pong lahat ay napagpala nung pong mga gawain ginawa natin itong mga nakaraang araw, no? Na tayo po ay nag-aral nung 7 last words ni Jesus Christ nung siya po ay nasa krus. And this morning, tayo po ay nag-celebrate ng Resurrection Sunday. And what a way to celebrate it by also celebrating it through our Lord's Supper. So sa umagang ito, sana po ay ready na yung ating mga elemento, yung pong tinapay at yung pong ating inumin. At nawa po, habang binabasa ko itong mga talatang susunod, ay talagang atin po itong pagmunimunihan, di ba? Atin po itong seryosohin upang malaman po natin yung kung dahilan at kahalagahan kung bakit po natin ginagawa itong pagdiriwang po ng banal na hapunan. So tayo na po magsimula. Ang habag ng Panginoon ay isang banal na gawain. Sinasagawa natin ito bilang pagunita sa ating tagapagligtas na si Jesucristo kaugnay ng kanyang sakripisyo at kamatayan sa krus bilang ganap na kabayaran sa ating mga kasalanan. Kaya naman, marapat ay isagawa ito na may pagdiriwang at ipagpatuloy hanggang sa kanyang muling pagdating. Ang tinapay at inumin na ating tatanggapin ay pawang mga elemento lamang na sumisimbolo sa katawan at dugo ni Jesus. Ito po, tandaan natin, wala sa mga ito ang may kapangyarihan na mag-alis o maglinis ng kasalanan at magbigay ng kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Yan po wala po dito ang may kapangyarihan. Sa halip, ito ay sumasalamin sa katawan ni Jesus na siyang tumanggap ng buong parusa at pagkamuhi ng Diyos laban sa kasalanan at sa dalisay niyang dugo na nagpatibay ng kanyang bagong tipan ng pag-ibig para sa atin. Ayon po kay Apostol Pablo sa unang Korinto 11:29, ang sino mang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan sa kanyang sarili. Mabigat po yan. Kaya,
Isagawa natin ito sa paraang nararapat. Ang paraang nararapat ay tumutukoy sa pagtanggap ng mga elemento na nakalakip ang pagkilala kay Jesus bilang tanging Panginoon at tagapagligtas. Inayahan ko po kayo ngayon na sandaling pumikit at yumuko upang saliksikin ang ating mga sarili batay sa ganap na kapatawaran na kanyang iginawad para sa atin. At kung ikaw naman ay nakikinig sa unang pagkakataon, inanyayahan kitang lumapit kay Jesus, pagsisihan at hihingi ng tawad ang iyong mga kasalanan at tanggapin siya sa iyong buhay bilang tanging Panginoon at tagapagligtas. At kung ikaw naman sa mga oras na ito ay hindi pa handang magsuko ng iyong loob sa Kanya, inanyayahan kita na pansamantala munang huwag tumanggap ng mga kaloob. At sa halip, ini-encourage kita na buksan ang iyong Biblia sapagkat dito makikita mo ang misteryo at tiwaga ng pag-ibig ng Panginoon sa Kanyang mga anak. Tayo po'y manalangin. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of searing loss! The Father turns His face away, as wounds which mar the chosen one bring many sons to glory. Sa oras na ito po, ating pong kunin itong tinapay. At ating po itong ipanalangin. Aming Amang sa langit, sa umagang ito, hawak namin, Panginoon, ang tinapay na sumisimbolo sa katawan ni Jesus. Maraming salamat, Panginoon, nang dahil po sa katawan ni Jesus, kami po ay nagkaroon ng kaligtasan. Kami po, Lord, ay napupulit ng pagpasalamat sa pag-ibig at kapatawaran na ginawal niyo sa amin. Maraming salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Sabi sa unang Korinto 11, 23-24, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Noong gabi, siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay lumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpereso-pereso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sama-sama na tanggapin ang tinapay. Purihin po ang Diyos. Ngayon naman po, ating kunin ng inumin. Atin po itong ipanalangin. Muli, aming Amang nasa langit, sa sandaling ito, hawak po namin, Panginoon, ang inumin na sumisimbolo sa dugo ng aming tagapagligtas na si Jesus. Maraming salamat, Panginoon, nang dahil po dito, kami po ay nagkaroon ng kaligtasan. Nang dahil po, Panginoon, sa dugo ni Jesus, kami po ay nalinis sa aming mga kasalanan. Ngayon po, Panginoon, talagang alam ko po na kami may victory, kami po ay talagang may katagumpayan, Panginoon, sa kamatayan. Dahil po kami, Panginoon, ay nalinis na Lord ng dugo ni Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Sabi po sa unang Korinto 11:25, matapos maghapunan, lumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Sama-sama po natin tanggapin ang inumin. Purihin po ang Diyos. Bilang pagtatapos po, sabi sa unang Korinto 11:26, sapagkat kung kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihin po ang Diyos at sana talaga atin po ito ipagdiwang hanggang sa tayo'y maluutan ng hininga o kaya tayo ay abutan ng pagparito ng ating Panginoong Jesus. Purihin po ang Diyos.
Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, a blessed church. Sa ating pong pasimula, kunin nyo na po yung inyong mga Bibles at let's open it sa Romans 8:31 to 39. Again po, our text for today is from Romans chapter 8, verses 31 to 39. Babasahin ko po ito sa Magandang Balita, Biblia. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay, at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin? Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib? O kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay. Turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita. Sama-sama po tayong manalangin sa Kanya ngayong araw na ito. Let's pray. Panginoon, muli, tinataas ka po namin, pinapasalamatan, Lord. Ikaw po ay sinasamba namin sa iisang puso at iisang espiritu. Ikaw po ay karapat-dapat sa lahat ng papuri, ng pagtatanghal, ng pasasalamat, lahat ng karangalan, Panginoon. Sa iyo lamang po nararapat. At kami po ay mga lingkod ninyo lamang, Panginoon. At wala po kaming karapatan na kumuha kahit kapiranggot na kaluwalhatian mula sa iyo, Panginoon. We just wanted to use this time in glorifying your name, in exalting your name, because that is basically why we exist. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon, Lord, na makapag-awitan at ngayon, Lord God, makapakinig ng iyong salita. Salamat din, Lord, sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin, Lord, sa pagpapalang hatid, Lord, ng ordinansa, Panginoon, ng banal na hapunan, kung saan inaalala namin ang inyong kamatayan. And also today, Lord God, inaalala din, Panginoon, namin ang inyong muling pagkabuhay. Salamat po, Panginoon, dahil hindi ka lamang nanatiling patay, kundi nabuhay upang patunayan, upang selyuhan, Panginoon, ang aming kapatawaran at kaligtasan, Panginoon. Panginoon, salamat sa pagpapatibay ng inyong mga pangako at ngayong araw na ito as we listen to your word, let our spirit be comforted sa mga pagpapalang hatid, Lord God, ng iyong muling pagkabuhay. Buksan niyo po ang aming puso't isipan at gawin niyo po kaming handa, Panginoon, na sundin ang inyong nais. We pray this in the mighty name of Jesus. Amen. Meron pong isang expert sa bioethics, si Daniel Sulmasy. Ayan, meron po tayong picture yan. Si Daniel Sulmasy. Siya po dati ang head ng Bioethics Institute of New York Medical College. Nagkaroon po siya ng isang napaka-interesting discovery habang inoobserbahan po yung mga patients na nagtataglay po ng terminal illness. Ito po yung mga pasyente sa ospital na halos naghihintay na lamang po na malagutan ng hininga dahil po sa tindi ng kanilang karamdaman. Ginawa niya po,
naglagay po siya ng mga camera na nakatutok po doon sa pintuan kung saan nakaratay yung mga pasyente. At ang sabi niya po, according sa kanyang observation, more than 18 hours a day, there was no one in the room. So higit po sa 18 hours na nilalagi po ng pasyente dun sa lugar na yon, ang nilalagi niya technically mag-isa, na wala man lamang pong bisita o kasama sa loob. Although may mga nurses po na pumupunta roon sa kwarto ng mga pasyenteng ito dozens of times during the day, usually po umaga or hapon. Kaya lang po, usually itong mga nurses na ito ay hindi po naglalagi ng mahigit sa 2 minuto. So nandun lang sila para i-check yung oxygen, yung dextrose at kung ano-ano pang dapat nilang suriin bilang mga nurses. Yung mga doctors naman po, karaniwan sa kanila, bumibisita sila ng 3 times in a day. No? Pero yung kanilang pagbisita, usually tumatagal lang raw, according kay Daniel Sulmasi, ng 3 minutes kada bisita. Okay? Yung mga bisita naman po galing sa mga family members, okay, nag-average po ng 24 minutes per day. Ito lang po yung mga uri ng pagbisita na lumalagpas ng mahigit sa 5 minuto. Sulmasi said that patients who are terminally ill list isolation and abandonment as their biggest fears. Yet, according to his research, that is what they often experience. So, ang napag-alaman po nitong si Daniel Sulmasi ay ang pinakamatinding takot ng mga terminally ill na pasyente ay yung maiwang mag-isa. Pero sa kasamaang palad po, malungkot na katotohanan na yung matinding takot na yon, to be isolated and to be abandoned, yun po ang karaniwan nilang nararanasan. And this research was made in was published in 2001. October 1, 2001. Okay? Ang source po nito ay the American Journal of Medicine. Ito po yung mga pagkakataon na hindi pa naman tayo nakakaranas ng pandemya, I suppose. Well, I'm sure na mas higit pa rito ang pagdurusang dinaranas po ng mga COVID-19 patients. Okay? They're being denied of that basic need to be supported. Moral support and everything that they need habang sila po yung nagre-recover. And many of them ay hindi na nga nakaka-recover. No? At karaniwan, sa ganitong sitwasyon, nilalabas na lang sila sa ospital o makikita na lang sila ng mga mahal sa buhay nila na abo na. Because of course of the safety protocol that we have at this point of pandemic. Mga kapatid, wala namang gustong mag-isa, hindi po ba? Nobody wants to be left alone. At what I realized is recently, madalas po kung wala sa bahay dahil meron din po kaming medical emergency. Itong katotohanan po that nobody wants to be left alone is also true among the dogs, yung mga alaga nating aso. Siguro familiar po kayo dun sa kasabihan na bumili ka ng aso para may magbantay sa bahay, pero hindi ka naman makaalis ng bahay kasi walang magbabantay sa aso. Kamakailan po na-discover ko na yung aking pet, si Clara, mas gugustuhin niya po na manatili sa loob ng bahay namin kasi meron po siyang area sa labas, no? Bago po mag-gate, meron po siyang area doon yung kanyang pagkain tsaka inumin. So nilalabas namin siya kapag alam namin na kinakailangan niya ng kumain at uminom. Pero mas gugustuhin niya po na iwan yung kanyang pagkain at inumin para lang masiguro na nandoon siya sa loob ng bahay. So ang struggle ko po ngayon talaga, hindi ko po siya malagyan lang ng pagkain doon sa kanyang plato, okay, sa kanyang bowl.
hindi ko siya mapakain nang hindi ako naroroon sa harapan niya. So kailangan kong yumuko at kailangan ko siyang hintayin matapos kumain. Kasi natatakot po siya na habang siya'y kumakain, pumasok ako sa loob ng pintuan at hindi na siya makasunod. So, this particular fear is typical, not just among humans, but even to our pets. We can all say po na ang pinaka malalang separator, kung tatawagin natin, the worst separator of all, is called death, kamatayan. At dahil po dito, sa katotohanan na ito, itinuturing po natin ang kamatayan na pinaka nakakatakot na bully. We perceive it to be the greatest bully in life. So we are so afraid of it. Maraming tao talaga, no? Ay takot sa kamatayan. Basically, takot tayo dun sa consequences ng kamatayan. We consider it to be lethal. Why? Kasi kapag namamatay, the person is being separated from their friends, separated from their loved ones, separated from the things that they enjoy in life. And worst, separation from God. But the good news for today, mga kapatid, since we are celebrating the Resurrection Sunday, let me tell you, let me proclaim the truth, that God made sure that death, this greatest bully, will be dealt with accordingly through the death of His own Son, through the death of His own precious Son, Jesus Christ. Siniguro po ng kamatayan, ng Panginoon, ng Diyos natin, na itong kamatayan na patuloy na nagdadala sa atin ng takot ay matutuldukan sa takdang panahon sa pamamagitan po ng kanyang anak na si Jesus. Ang sabi po sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Sa Tagalog po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No? But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang kabayaran daw po ng kasalanan ay kamatayan. At sa paanong paraan nabayaran ang kasalanan? Ang kamatayan po ay paniningil. Paniningil po ng kautusan. Batay po sa ating kawalan ng kakayahan na panatilihin yung ating kabanalan. Kaya kapag tayo makasalanan, yung ating kasalanan po ay nagbunga ng kamatayan. But who paid? Who paid that sin? Okay? The wages of sin is death. It was actually Jesus who paid that wage. At dahil po ipinagkaloob ng Panginoon ang kanyang buhay voluntarily, kanya pong inihain ang kanyang buhay para bayaran ang ating mga atraso, ang ating mga kasalanan, nagagawa niya rin po na magbigay sa atin ng pangakong buhay. Okay? So the free gift of God is eternal life in Christ, Jesus our Lord. Christ defeated death by dying on the cross and rising on the third day. That's the good news for today, mga kapatid. Na sinugpo, tinalo ni Kristo ang kamatayan sa pamamagitan ng kanyang sariling kamatayan. Okay? Jesus Christ, our Savior, our Redeemer, died ultimately the most precious death of all nung siya ay nasa krus. Pero hindi po siya nanatiling patay. Salamat sa Diyos. Siya po ay nabuhay para patunayan sa atin na siya talaga ang may hawak ng buhay. He is the life, not only the way and the truth, but Jesus claims also to be the life. He's not only the source of life, but the life itself. And for as long as we have Jesus Christ in our life, then we are alive and will continue to be alive. Okay? At ito po ang dahilan kung bakit mahalagang i-celebrate ang Resurrection Sunday. Noong mga nakaraang panahon po, na tuwing darating po yung ganitong Resurrection Sunday natin, 2 taon na po nakakalipas na natatandaan ko po, ang tinutukan po natin sa ating pag-aaral ay yung argumento na talagang totoong nabuhay si Jesus at yung kahalagahan ng kanyang muling pagkabuhay. Ngayon po ang tutok natin sa ating pag-uusapan dito sa sermon na ito na ang titulo ay Inseparable,
coming from Romans 8:31 to 39, it is focused on the benefits of Christ's death and resurrection. Ano po ba ang binunga nito sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos, bilang mga hinirang ng Diyos? Okay? So, magpatuloy po tayo. The New Testament word for death is thanatos. Okay? Which essentially means separation from God. Ang ibig sabihin po ng kamatayan o yung salitang, yung original word na ginamit dito ay thanatos. Siguro familiar sa inyo, lalo yung mga youth, no? Kasi kilala niyo si Thanos, okay? Ng Marvel, kaaway ng Avengers, okay? Dito po kinuha ang kanyang pangalan. Yung thanatos, ang ibig sabihin po nun ay separation. Okay? Not just usual separation, but it speaks of that separation, worst ever separation na mararanasan ng tao. Separation from the love of God. Ang ginawa ni Jesus, when He died and resurrected, He nullified, okay, pinawalang bisa niya, yung natural na konsepto o ideya ng separation. Nung siya ay nabuhay na muli, tinuldukan niya ang kamatayan. So siguro ang pinaka-literal na kaparaanan para ma-express natin yon, pinatay ng Diyos ang kamatayan. And He has the ability to do so because He is the source of life. Binigyan tayo ng assurance ni Kristo that there will be no more separation between God and us. Kapag ikaw Kristiyano, kapag ikaw ay totoong Kristiyano, walang bahagi sa buhay mo na ikaw ay napapahiwalay kay Kristo. Okay? Tandaan po natin yun. Christians never die in a sense that there will always be continuity of life in Christ. Kung matatandaan po ninyo, nung si Stephen, okay, isa po sa mga naunang deacon, I would say kauna-unahang deacon ng early church. Bago po siya pinagbabato hanggang sa mamatay, nakita niya po si Kristo. Nakita niya po ang Diyos sa kalangitan. And it appears na walang nakakitang iba maliban sa Kanya. Ano? Walang naniwala sa Kanya. Sa Acts 7:55, we see that. Ang sabi po, but Stephen, full of the Holy Spirit, gazed steadily into heaven and saw the glory of God, and he saw Jesus standing in the place of honor at God's right hand. So he saw the Father, okay, and the Son. And in this case po, Stephen died physically, namatay po siya sa physical na aspeto. Pero bago pa man siya makaranas ng kamatayan, bago pa man siya malagutan ng hininga, ano pong nakita niya? Nakita niya po ang Diyos na nakatingin sa Kanya at tila naghihintay sa Kanya. So ganun po, this is giving us an idea kung anong kahihinatnan ng mga Kristiyano at the point of death. Okay? There will be continuity. There will never be a moment of darkness. Okay? Sabi po sa John 11:26, and everyone who lives and believes in me shall never die. This is coming from Jesus Himself. Kung ikaw ay naniniwala na nanalig kay Kristo, hindi ka mamamatay. Why? Because of that continuity of life that is reserved for those who believe in His name. Okay? So wala pong moment of gap. Wala pong pipikit muna, wala munang magkakaroon ng black, tapos biglang susulpot si Jesus Christ sa ating harapan. No? Kapag po kayo ay nag-edit ng video, there are what we call transitions. Alam yan ni Brother Noel at ni Ate Alje. No? Kapag nag-edit po ng video, meron tinatawag na transition. Sabihin, meron kang nilalagay na elemento doon na parang effects doon sa video para hindi magmukhang abrupt yung pagbabago mula sa isang video papunta sa isang panibagong video. So meron po kayo nakikita na nagpe-fade tapos babalik ulit. When we talk about the death of a Christian, there will never be that kind of transition. There will only be continuity. Okay? Ang hirap isipin, ang hirap
salaminin yung konseptong pinag-uusapan natin kasi wala pa naman talaga sa ating nakaranas nito. But the biblical idea is continuity. Katulad po ng naranasan ni Stephen. Ang tuon po, ang binibigyang diin po sa ating main text ngayon dito sa Romans chapter 8, 31 to 39, ay patungkol sa kasiguruhan na mayroon ang mga mananampalataya. It talks about the security of believers in Christ. So ang sinasabi sa atin dito, hindi natin dapat katakutan ang nakaraan, hindi natin dapat katakutan ang kasalukuyan, at lalong-lalo na hindi tayo dapat natatakot sa ating kinabukasan. Why? Because we are secure in the love of Christ. Tayo po ay may kasiguruhan sa pag-ibig ni Kristo. The Apostle Paul presented 5 arguments to prove that there could be no separation between the believer and his Lord. Walang pagkahiwalay mula sa Diyos at na mananampalataya. Una po, pag-usapan natin, bakit walang pagkahiwalay? Why will there be no more separation between God and the redeemed? Number 1, because God is for us. God is for us. Ang Diyos ay para sa atin. Ang sabi po sa verse 31, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Ito po ay uri ng tanong na hindi nagde-demand ng tugon. We call that, sa English po, we call that a rhetorical question. It's a rhetoric. Ibig sabihin, ito po ay tanong na ang katugunan ay obvious. No? If God is for us, who can be against us? So obviously, no one can be against us. Kung ang Diyos ay sumasa atin, kung ang Diyos ay kakampi natin, sinong pwedeng tumaliwas sa atin? Sinong pwedeng manakit sa atin? Sinong pwedeng sumira, magwasak sa atin? And syempre, the obvious answer is no one. No one can ever destroy a child of God. Okay? No situation can ever damage a child of God permanently. So makikita po natin sa verse 32, the Father is for us. Ang Ama, the first person in the triune God, is for us. Kakampi natin ang Diyos Ama. At sa paanong paraan niya ito ipinakita? Kakampi niya tayo dahil yung pinakamahalaga para sa Kanya ay ipinagkaloob niya para sa atin. Walang iba po kundi ang Kanyang anak. And that's why we have John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son. Okay? So the Father is for us. Not only that the Father is for us, makikita po natin yung idea sa verse 34 ng ating main text. The Son is also for us. So we have the 2 persons in Trinity na nagkakaisa sa isang layunin, na siguruhin ang katayuan, ang kaligtasan ng kanilang mga hinirang. At hindi lang po ang God the Father, hindi lang po ang God the Son, we also have God the Spirit. In Romans 8:26 we see, no? That even the Spirit is with us. So the 3 persons of the triune God, God the Father, Son, and the Holy Spirit, are all united in making sure that the redeemed is protected. Yan po ang makikita natin sa talatang ito. Tapos, hindi lang yun. Hindi lang ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo ang para sa atin. Ang sabi rito sa Romans 8:28, favorite ng napakaraming Kristiyano, no? God is making all things work for us. So, you see, mga kapatid, kahit yung mga situation, it works for our benefit. So, in His persons, okay, being the Father, the Son, and the Holy Spirit, and in His providence, sa Kanyang kaparaanan, God is for us. God is for you. God is for me. So, may mga pagkakataon po na para po tayong si Jacob. Si Jacob po sa Genesis 42, verse 36. Dahil po sa kanyang mga pasakit sa buhay, ang nasabi niya po, all these things are against me. All these things are against me. Di po ba ganun din po tayo? Sino po sa inyo nakaka-relate kay Jacob? Merong seasons ng buhay natin na nagsusunod-sunod. Di po ba?
Nandiyan na ako, dumating po ako sa pagkakataon, nandiyan na putulan ka ng kuryente, tapos sasabay pa yung tubig, tapos sasabay pa yung ibang mga bagay, mga obligasyon na kailangan mong harapin. Tapos meron pang mangyayaring hindi inaasahan sa pamilya. May mga season tayo sa buhay na para bang, Lord, bakit naman sabay-sabay? Na kung pwede lang tayong mag-time out at sabihin sa sitwasyon ng buhay natin, isa-isa lang. Mahina ang kalaban. We have that same scenario. We can relate to Jacob in that manner. But the conclusion is obvious. Yung sinasabi po sa atin ng Panginoon dito sa verse 31, if God is for us, who can be against us? That's basically the conclusion of it all. Na sa kabila ng mga dinaranas mo sa buhay mo, kahit anong pighatian, kahit anong pagdurusa yan, kahit anong hindi inaasahang pangyayari yan, ang sinasabi ng Diyos, I am for you. And because of that, these situations that I can also control will also turn out to be for your benefit. Even the situations, whether good or bad, kung paano natin siyang titingnan, is still for us. So ito po isang napakahalagang katotohanan na kinakailangan pong salaminin o yakapin ng mga mananampalatayang katulad natin araw-araw. There's no need to fear. Wala po tayong karapatang matakot. Okay? Wala po tayong karapatan o dahilang matakot dahil po ang mapagmahal nating Ama ay naghahangad ng ating kabutihan lamang bilang kanyang mga anak. Minsan nakakalimutan po natin yan, na ang Diyos ay hindi hahayaan na tayo'y mapahamak bilang kanyang mga anak. No? Ang dali nating husgahan ng ating tatay sa langit at sabihin, Lord, pinabayaan mo ko? No. If you recall, no, isa sa mga na-reflect natin during the 7 last words event natin ay kung saan sinabi ni Jesus, no? My God, why have you forsaken me? Christ has been forsaken to make sure that we will never be forsaken forever. So nakikita po natin yung katotohanan, yung assurance na meron tayo bilang mga anak ng Diyos. Okay? So, whatever trials we must go through, whatever pains that we must go through as His children, God will make sure that it will be for our best benefit. That's what we see in Jeremiah 29:11, mga kapatid. Na sigurado ako marami sa inyo nakakasaulo na. For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. And that plan that Jeremiah 29:11 talks about involves, no, as far as the Israelite community is concerned, it involves captivity, Babylonian captivity, mga kapatid. So it involves suffering and pain. Pero ang sinasabi sa atin ng Panginoon, whatever that situation is, kung ano man ang pangyayaring nagaganap sa buhay mo ngayon, anak, hindi mo man nauunawaan ito, pinahintulutan ko yan because it will be for your benefit still. Ito ay may gagawin sa buhay mo na isang dakilang bagay. And for that, we are comforted because God is for us. So there will be no more separation because God is for us. Number 2, Christ died for us. Christ died for us. That's what we see in verse 32. Sabi, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? Meron na naman tayong na-encounter na isang rhetorical question, isang tanong na hindi nangangailangan ng pagtugon dahil obvious naman yung answer. No? Ang sabi niya, kung pinagkaloob nga ng Diyos ang kanyang tanging anak, kung yung pinaka-special sa Kanya, kung yung pinaka-the best sa langit, ay ipinagkaloob na sa iyo ng Diyos, bakit ka nag-aalala na hindi niya tutugunan ang iyong pangangailangan? Bakit ka nag-aalala na hindi ka niya aalagaan? Bakit ka nag-aalala na ikaw ay kanyang pababayaan? So this is a comforting truth that the Lord wants us to realize today. He who did not spare His own Son. Ibig sabihin, kung hindi niya nga pinagdamot yung pinakamahalagang person sa buhay niya,
No? Kung hindi nga pinagdamot ng Diyos ang kanyang tanging anak, bakit niya tayo pagdadamutan ng mga simpleng bagay? No? Bakit tayo nag-aalala sa ating kakainin? No? Bakit tayo mag-aalala sa mga bagay-bagay na nagdadala sa atin ng takot sa araw-araw? Hindi po ba? Napaka-comforting po nito, no? So this argument po is from the lesser to the greater. Yan po ang tawag dyan, from the lesser to the greater. Ang point ay, yung pinakamahalaga binigay sa'yo. Tapos yung hindi naman masyadong mahalaga, i-withhold sa'yo. Is that logical? No. And that's what the Lord is telling us today. This is His Word. No? Hindi ko alam kung anong dinaranas mo ngayon, kapatid. Maaring nag-aalala ka dahil ikaw ay may kinakaharap na matinding problema. The Lord is telling you now, anak, yung pinakamatindi mong problema, sinolusyonan ko. Okay? At ang pinakamahalagang solusyon na natanggap mo sa buhay mo ay walang iba kundi si Jesucristo na aking anak. And now you're worried because you're facing that problem. So it's an argument from the lesser to the greater. Kung yung pinakamahalaga ay napasa iyo, what more yung mga maliliit na bagay? Okay? At kung tayo ay binigyan ng pinakamahalagang tagapagligtas, okay? Ng pinakamahalagang katugunan sa ating pinakamahalagang pangangailangan. Walang iba kundi ang kapatawaran, ang kaligtasan. Noong tayo ay makasalanan pa, okay? Listen to this, mga kapatid, ha? This is still an argument from lesser to greater, okay? Ang sinasabi ng Diyos sa atin, nung ikaw nga makasalanan pa, inalagaan ka ng Diyos, kinalinga ka ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ngayon, dahil kay Kristo, ikaw ay tinuturing na anak ng Diyos. What do you expect? Will God be lesser kind to you now that you are already children? Of course not. So the point is, kung ikaw nga dati ay basura, nung ikaw nga ay wala pang tatak bilang anak ng Diyos, binigay ni Jesus ang kanyang buhay sa iyo, how much more now that you are already considered God's child? You are God's son, you are God's daughter. No? You have received God's best when you are still a sinner. How much more now that you are already His child? So that's the point that this verse is telling us. Di po ba? So pagkakaloob po ng Panginoon lahat ng ating pangangailangan. We will never be isolated, we will never be abandoned. At alam niyo po, mismong si Jesus, ginamit po itong argumentong ito. This argument of from the lesser to the greater is also Jesus Christ's method or style of communicating His love. Sa paanong paraan po? Minsan po sa kanyang pakikipag-usap sa kanyang mga tagasunod. We see this in Matthew 6, verses 25 to 34. Okay? Kinumbinsin niya po yung kanyang mga tagasunod. No? Kung gaano kamangmang, kung gaano kalalim na kamangmangan, na isipin natin na pababayaan tayo ng ating Ama sa langit, samantalang yung mga bulaklak, samantalang yung mga ibon ay kanyang inaalagaan. So the point is, sa Matthew 6, kung yung mga maya, okay? Kung yung mga ibon, yung mga ibon ay kanyang pinapakain, hindi naman nag-overtime sa work. Okay? At yung mga bulaklak ay kanyang dinadamitan. What are these compared to you? Anak ka ng Diyos. Bakit ka pababayaan ng Diyos? Ito ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Okay? So God is dealing with His own on the basis of grace. He looks at us in the basis of grace. Kaya nga sabi rito, will He not also with Him graciously give us all things? Ibig sabihin, inaalagaan tayo ng Panginoon not in the basis of our performance. It is in the basis of our identity that we receive by grace. Naging anak po tayo ng Diyos, hindi dahil tayo mabubuting tao, kundi dahil mabuti ang ating tagapagligtas. Jesus Christ earned that right, that privilege that we have now as God's children. Okay? At ngayon tayo kanyang mga anak, ang tanong sa atin, will He not freely give us what we need? No?
The good thing is that it's not based on our performance. It is given by grace. It is granted to us because of the performance of Christ. Kaya huwag kayo magtaka sa mga pagkakataon, siguro napapansin nyo rin, araw-araw, binibigo natin siya, gumagawa tayo ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Kanya, nag-iisip tayo ng mga bagay na hindi nakakaluwalhati sa Kanyang pangalan, minsan tatamad-tamad tayo sa ministry, no? Minsan gumagawa tayo ng mga bagay na hindi natin dapat ginagawa bilang mga Kristiyano. But still, the blessing of the Lord overflows in our lives. Why? It is because of grace. It is because of that identity that we receive by grace in Christ. Okay? So there will be no more isolation in the life of Christian. We will never be separated from God. We will always be in the arms of our loving Father. Why? Because Christ died for us. And third, there will be no more separation. Why? Because God has justified us. God has justified us. Verse 33. Okay? Ang sabi po, who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Okay? Marahil po marami po sa inyo nakagamit naman ng yung Microsoft Word na tinatawag. At meron po kayong option doon sa Microsoft Word na pantay-pantayin sa margin yung mga letrang inyong tinatype sa computer. Ang tawag po ron justified, no? Ginawang tuwid yung magkabilaang linya, hindi po ba? Kasi po yun po ang ibig sabihin ng justification. Tayo po ay prinoklama, pinaging matuwid ng Diyos. Bagamat tayo hindi naman tuwid, no? Ang pamumuhay natin ay baluktot, pero sa mata ng Diyos tayo po ay tinitingnan niyang matuwid dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Okay? So, ang ibig sabihin nito, we have been declared righteous. We are not righteous on our own, mga kapatid, ha? Hindi po tayo mabuting tao on our own, never. And we will never be, okay, on our own, na mabuting tao. Pero ang sinasabi dito, we have been declared righteous, okay, by God in Christ. Dahil po sa ginawang pagbabayad ng atraso ni Jesus, dahil sa ating mga nagawang kasalanan, tayo po ay tinitingnan ng Diyos na justified. Okay? Kaya lang po, Satan would like to accuse us. Makikita po natin sa Zechariah chapter 3, Revelation chapter 12. Okay? But we stand righteous in Jesus Christ. Okay? Si Satan, gustong-gusto niyang maningil. Gustong-gusto niyang sabihin sa atin, naku, hindi ka naman karapat-dapat eh. Huwag ka na mag-church, hoy. Parang hypocrite ka lang yan eh. Huwag ka na mag-pray. Huwag ka na magbasa ng Bible. Eh kasi hindi ka naman talaga matuwid. Well, totoo naman, hindi talaga tayo matuwid. But we have been proclaimed righteous because of Jesus Christ. No? Satan would like to accuse Christians. Kasi yun po ang ibig sabihin ng kanyang pangalan. Ang ibig pong sabihin ng Satan ay accuser. Kaya ang tawag sa kanya, accuser of the brethren. No? So para kay Satan, hindi pa rin nabura ang iyong kasalanan. No? Pero kung titingin tayo kay Kristo, we have the advocate. We have Christ as our advocate telling us, I've already paid the penalty for your sins. Telling us, wala ka nang dapat bayaran kasi binayaran ko na. Naintindihan po natin? Ganun po kalalim ang pagmamahal ni Kristo sa atin. Kaya ang tawag po sa atin, we are God's elect, we are chosen in Christ. We are not only chosen, we are accepted in Christ. We are called the beloved in Christ. At kung yun po ang ating label, kung yun po ang ating identity before the Father, ang ibig sabihin nun, God will certainly not accuse us. Okay? Hindi na tayo hahatulan ng Diyos. In fact, we see that in the first verse of this chapter, Romans 8:1. Okay? That there's no more condemnation to those who are in Christ. Okay? Bakit? Bakit wala ng condemnation? Why? Because we have already been justified. Okay? Nagdesisyon na pong hukom at sinabi niyang walang sala. Yun po ang ibig sabihin ng justification. Kaya po tayo nagkakasala bilang mga tao, pero sa mata ng pinaka dakilang hukom, tayo ay wala ng kasalanan. Okay? Hindi na tayo karapat-dapat sa parusa dahil mayroon nang nagbata ng mga parusang dapat sana sa atin ay babagsak.
I hope this is making sense to you, mga kapatid. At magdala sa atin ng mas malalim na pagmamahal sa ating tagapagligtas. Mas malalim na antas ng pagsamba at paglilingkod sa Kanya. Okay? Bakit hindi tayo pwedeng i-accuse? Kasi for Him to accuse us, for God to accuse us, ang ibig pong sabihin nun, so for God to accuse us, okay? God will certainly not accuse us, but for God to accuse us, it would mean that His salvation was a failure and we are still in our sins. So, intindihan po natin mga kapatid. So, Satan can accuse us all he want. Okay? But God will never accuse us in the same manner. Why? Because Jesus Christ has already paid the penalty. Okay? And to accuse us is to nullify, is to insult that penalty that Christ has already paid. Now, pag naunawaan po natin ang ibig sabihin ng justification, and I'm really hoping and praying that by the power, by the guidance of the Holy Spirit, naunawaan nyo na yung ibig sabihin ng justification, mga kapatid. When we understand what justification means in Christ, it will bring peace to your hearts. No? Ibig sabihin nun, hindi ka minamatyagan ng Panginoon at hindi ka minamatyagan ng Panginoon para ilista ang iyong mga kasalanan. Okay? Minamatyagan ka ng Panginoon na bilang isang ama, bilang isang Diyos na kumakalinga. Naintindihan po natin yung difference? If we are not in Christ, no, we stand condemned before God, before the Father. But if we are in Christ, no, we become the apple of His eye. We become the receiver of His grace. We become the recipient of His care and love towards us. And that never changes. Yung word po na justification, yung we have been justified, ay isang judicial term. Pag sinabing judicial term, since we know that God is just, He is perfectly just and righteous, ang ibig sabihin siya po isang dakilang hukom. Okay? He loves justice. Okay? And since justice has been executed sa pamamagitan po ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, ang ibig pong sabihin nun, yung ating justification ay final. Hindi tayo makaka-receive ng subpina galing sa hukuman at nagsasabing, teka, nagkamali ang hukom. O kaya, nagbago ng desisyon ng hukom, bumalik ka raw doon, babaguhin niya ang desisyon. No, that will never happen. In fact, mga kapatid, yung ating situation may change daily. No? May mga pagkakataon talaga na talagang sunod-sunod ng pagpapala. Saan yun ng mga material na bagay, saan yun ng mga magagandang kaganapan sa ating buhay. Pero may mga pagkakataon din, sunod-sunod ng pagpapala, no? Saan yun ng mga pagpapalo, saan yun ng disiplina, saan yun ng mga pagdurusa. Hindi po ba? Our situations will change daily, but never that decision of being justified in Christ. That will never be changed forever. Okay? So Satan may accuse us, tayo tinutulungan pa natin siya, we accuse ourselves as well, no? Minsan doon tayo sa isang sulok, sinasabi, Lord, paano pa ako makakapasok sa langit nito, Lord? Paano mo pa ako mapapatawad, Panginoon? Sometimes we accuse ourselves. Okay, others may also accuse us. There are people who accuse us of so many things, no? But God will never take us to court and accuse us. That will never happen. Why? Again, to emphasize, Jesus has already paid the penalty and we are secure in Him. Gusto ko sana kayong invite humalakpak eh. Hindi ko kayo narinig, pero palakpakan na rin natin ng Panginoon. Di po ba? Sa napakabuting dakilang biyaya na nagmumula po sa Kanya. And fourth, let's talk about this. There can be no more separation as isolation or abandonment in Christ. Why? Because Christ intercedes for us. Christ intercedes for us. Sabi po sa verse 34, who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised? Who is at the right hand of God? Who indeed is interceding for us? Okay, again, who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God,
who indeed is interceding for us. Okay? Now, meron po tayong tinatawag na dual intercession. Di po ba kapag tayo ay nananalangin para sa ibang tao, we call that intercessory prayer, intercession. It's as if we are praying in behalf of that person. We are praying in behalf of that loved one who is sick. Praying in behalf of that loved one or friend who is having a problem. Di po ba? So we pray in their behalf, no? Pero wag po nating ipapantay yun sa intercession na ginagawa ni Kristo. Kasi po tayo, whenever we pray for our friends and loved ones, we pray in the name of Christ. No? Hindi tayo direktang humaharap sa trono ng Diyos at sinasabi, Panginoon, pagbigyan mo ko yung aking kapatid ay may sakit, pagalingin mo siya in my name. So, Lord, honor me. Anyway, mabait naman ako. Anyway, mabuting tao naman ako. Anyway, active naman ako sa church. Lord, in that name, in the name of my commitment to you, pagalingin mo. We never do that. Kasi walang effect yon sa ating mga pananalangin. No? Tinuturuan po tayo ng Diyos na manalangin in the name of Christ. Why? Because Jesus Christ is our great intercessor. He's the ultimate intercessor. So si Kristo ay laging nakapamagitan sa atin at sa Diyos Ama. So hindi tayo humaharap sa Diyos nang wala sa harapan natin si Kristo. Okay? I remember a conversation with one of our dear brother in the church. Ang sabi niya, Panginoon, sabi niya, Pastor, minsan naiisip ko, wala akong mukhang maihaharap sa Panginoon. At ang sabi ko sa kanya, nagtawanan na lang kami pagkatapos, kasi ang sabi ko sa kanya, talaga namang wala tayong mukhang ihaharap sa Panginoon. Kasi totoo po niyan mga kapatid, ang mga mukha natin, kasampal-sampal. Okay? yun po ang aabutin natin. Ano? Kaya nga po, binabuti ng Diyos na mukha ni Kristo ang harapin. Okay? Dahil ang mukha po ni Kristo ay katanggap-tanggap. You see mga kapatid, kung wala si Kristo bilang tagapamagitan, we are all doomed. Lahat po tayo ay mapapahamak. Dahil wala po tayong pwedeng iharang sa mukhang ito, sa makasalanang ito, na magiging katanggap-tanggap. No? Si Jesus lamang po ang pwedeng gumawa nun. So meron tayong tinatawag na dual intercession, no? That keeps us as believers in Christ secured. Una po, bukod kay Kristo, we have in Romans 8:26-27, ang sabi po, the Spirit intercedes for us. The Holy Spirit prays in our behalf, represents us before the throne of God. No? Pero hindi lang yun. No? Sa Romans 8:34, the Word of God is telling us also, even Jesus is doing the same thing. The Son of God, Jesus, intercedes for us. So we have the two persons in the Trinity agreeing to pray for us and to represent us before the throne of the Father. Okay? Now, ito pong tagapagligtas natin na namatay para sa atin ay parehong tagapagligtas na naroroon sa kanang kamay ng Diyos, sa kanang bahagi ng Diyos na nananalangin para sa atin. Okay? Who pleads in behalf of us. Who prays in behalf of us. Naku naman, kung ganito ang prayer warrior, ano bang pwedeng katatakutan natin, mga kapatid? No? In fact, dinemonstrate niya nga ito sa John chapter 17. Pag binasa niyo po yung John chapter 17, He prays for His disciples, but not only for those disciples nakaharap niya currently, but even for His disciples na darating sa kinabukasan, in the near future. And that includes you and I. No? Sa John 17, Jesus Christ already prayed for us. Now, kung ang prayer warrior mo ay si Jesus Christ, what response can you expect from the Lord? Sa palagay po ba ninyo, merong unanswered prayer kapag si Jesus Christ ay nagpray? We have a guarantee here in verse 34 that Jesus Christ prays for us. Okay? Sa Hebrews 4:14-16, Jesus Christ is also considered or called the high priest. Siya po ang pinakapunong pari. Alam niyo po ba ang high priest lamang po during the Old Testament times, ang high priest lamang po ang nakakapasok doon sa Holy of Holies. Sa templo po kasi ito'y nahahati ng holy place at yung Holy of Holies. Kapag ikaw pumasok ng Holy of Holies at hindi ka high priest,
you will die immediately. Okay? Even if you're a high priest, pero you are not ceremonially clean, you are not morally clean, at that point of entry, you will die instantaneously. No? Pero ang sinasabi dito, we have a high priest, and that high priest is Jesus Christ. He has full access, no, to the heavenlies, and He prays in our behalf. So He gives us grace that we need, no? Grace to overcome temptation and defeat the enemy. And He's not only called the high priest, ang tawag rin po sa Kanya ng Bible ay advocate. He also reveals Himself as our advocate. Ang ibig sabihin ng advocate, parang lawyer. Siya ang ating tagapagtanggol. No? So He can forgive our sins and restore our fellowship with God. Sa mga pagkakataon na tayo po ay nagkakasala at bumabagsak po sa pagkakasala at nagkukos tayo ng heartbreak sa Panginoon. And by the way, whenever we sin as true Christians, it also causes us heartbreak. No? But we have an advocate doing His task of forgiving our sins and restoring our fellowship with God. Now, we have that in 1 John 1:9 hanggang chapter 2, verse 2. Ang ibig mong sabihin ng intercession, okay? Intercession means that Jesus Christ represents us before the throne of God, and we do not have to represent ourselves. Okay? Wala po tayong kakayahan na humarap sa Diyos on our own. And that's the reason why we pray in Jesus' name. No? Dahil wala po tayong maipagmamalaki on our own. We only have Christ as our intercessor. At ito pong ministry ng intercession ay isa sa mga primary ministry ni Jesus Christ. We have that in Romans chapter 5, verses 9 to 10. Binibigyan tayo ng clue ni Apostle Paul. Ang sabi, since therefore we have now been justified by His blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. Verse 10, for if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more, now that we are reconciled, shall we be saved by His life. Naririnig niyo po ba yung salitang much more? So still, going back to the argument from the lesser to the greater. Ang sinasabi dito, nung ikaw yung makasalanan pa, tinulungan ka ni Jesus, lalo pa ngayon. Yan po ang ibig sabihin ng much more. Nung ikaw nga ay kaaway pa ng Diyos, you were reconciled by God, lalo pa ngayon. Ano po ibig sabihin nito? We are not only saved by His death, but we are also saved by His life. Hebrews 7:25, sabi, therefore, He is able to save completely. Let me emphasize that word. Okay? Therefore, He is able to save completely those who come to God through Him, because He always lives to intercede for them. Okay? Ganap ang ating kaligtasan. May kakayahan si Jesus na ganapin ang ating, kumpletuhin ang ating kaligtasan. Okay? Dahil Siya ay patuloy na namamagitan para sa atin. Kahit po si Apostle Peter, you remember Peter when he denied Jesus Christ 3 times? Not just once, not just twice, but thrice, hindi po ba? Pero alam po natin na nangyari, hindi po ba? Sa kabila ng kanyang kabiguan, sa kabila ng kanyang karuwagan, at itinatwa niya si Jesus. No? He was forgiven and restored to fellowship. Dahil po kanino? Because of Jesus Christ. Interestingly po, hindi lang po pre-prophesy ni Jesus Christ ang pagtatwa ni Pedro, binigyan din po si Pedro ng kaalaman patungkol doon sa kanyang restoration bilang apostol ni Kristo. Okay? Jesus did not only predict Peter's denial, but also his restoration. Okay? Being the result of Christ's intercession. Basahin po natin sa Luke 22:31-32. Ito po ang sabi. Simon, Simon, Satan has asked to sift each of you like wheat. Okay? Hinihiling daw, nire-request daw ni Satanas, okay, na sila ay kalay-kayin na para bang mga ano ba yung wheat? Parang mga trigo, okay? Pero sabi ni Jesus ganito, basi Satan
kabaligtaran talaga ni Jesus. Si Jesus Christ, advocate natin. No? He is wanting to make sure that we are benefiting from everything that He deserves. But we have an enemy, Satan, wanting us to be sift away like wheat. No? Wanting to destroy us. No? Ang picture ko rito, sinasabi ni Satanas sa Diyos, Oy, ay ang Pedrong yan, nakakahiya ang ginawa niyan 3 beses. Buti kung isa lang. 3 beses. Tinatwa yung kanyang tagapagligtas. Ang yabang-yabang nung hindi pa hinuhuli. Na parang over my dead body pa. Hindi niya hahayaang mamatay si Kristo. Tapos deny. So we can imagine Satan telling to God, dapat yan pinapatay. Dapat yan dinidestroy. Dapat yan pinaparasahan. But here's the response of Jesus Christ. We see in verse 32. Sabi niya kay Peter, but I have pleaded in prayer for you. I have pleaded in prayer for you. Pedro, Pedro, alam kong kahit gaano kataas yung kumpiyansa mo na hindi mo ko i-deny, ang totoo niyan, Pedro, you will deny me 3 times. Okay? At ang sabi niya, sa totoo lang, si Satanas, gitil na gitil sa'yo, at gustong gamitin ang kaso mo para ikaw ay mapuksa, para ikaw ay maparusahan. But then we have verse 32, pero ipinalalangin kita. But I have pleaded in prayer for you, Simon, that your faith should not fail. So when you have repented and turned to me again, strengthen your brothers. Wow! Ganong katinding pagmamahal meron ng Diyos sa atin, na kahit tayo ay, kahit alam niya, nagagawa si Pedro ng isang bagay na offensive sa kanya, na siya itatatwa, na siya ibibetray, we have Jesus telling Peter, I know you will betray me. I know you will deny me. Okay? But Peter, I've already prayed for you na ikaw ay manunumbalik sa iyong pananampalataya, at kapag ikaw ay nanumbalik na sa iyong pananampalataya, gamitin mo ito para palakasin ang pananampalataya ng mga kapatid mo. This is the Redeemer that we have. This is the kind of Christ that we have in our lives, mga kapatid. And therefore, we are secured. Jesus is interceding for each of us. He prays for you. He pleads for you. He represents you before the throne of God. And that is a ministry that assures us that we are secure. Lastly, mga kapatid, there can be no more separation or isolation or abandonment. We are secured in the love of Christ. Ultimately, because in verses 35 to 39, Christ loves us. Christ loves us. Basahin po natin. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. Verse 37, no, in all these things, now going back sa mga in-enumerate niya, tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, danger, even sword, even murder, even killing. No? Ang sabi, no, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Wow! Wow! Ang sinasabi ng Panginoon sa atin, walang makapaghihiwalay sa atin sa Kanya. We are kept secured in the love of Christ. By the way po, sa Romans 8:31 to 34, makikita po natin, pinapatunayan po ng Diyos that He cannot fail us. That God cannot fail us. Okay? He can never accuse us. He can never abandon us as His children. Pero posible po ba that we can fail Him? And the answer is, of course. No? Halimbawa po, mayroong mga dumating na matitinding pagsubok, matitinding tukso sa ating buhay, okay? At tayo ay bumagsak, ano na pong mangyayari sa atin?
So, ito po ang tinutugunan ni Pablo sa kanyang sulat, no? Na kinasihan ng Diyos. Paul deals with that problem in this final section. And he explains that nothing can separate us from the love of Jesus Christ. So regardless of what we experience in life, we will be kept intact under the wings of the Almighty. Okay? And by the way, hindi tinuturo sa atin ng Biblia na tayo ay exempted sa mga pagdurusa, mga paghihirap ng buhay, no? Okay? In fact po, the Lord allows suffering so that we can grow spiritually through that suffering. Maliwanag po yan sa Romans chapter 5 verses 3 to 5. Okay? Basahin nga po natin yan. Romans 5, 3 to 5. Ang sabi po dito, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. So, anong ibig sabihin nito? Wala tayong lagi tayong win-win. Lagi tayong winner, lagi tayong victor, no? Kahit sa kabila ng mga pagdurusang hinaharap natin, ginagamit pa rin ng Panginoon yung mga pangyayaring iyon para sa ating ikatatagumpay. Okay? Para sa ating ikalalago spiritually, para sa ating ikalalakas in terms of faith. Okay? So, that is a wonderful assurance. Kung babalik po tayo sa Romans 8:28, God assures us na yung ating mga paghihirap po sa buhay, again, it is working for us. It is working for our benefit. It is not working against us, but for us still. Okay? So, hinahayaan, pinapahintulutan ng Panginoon na mangyari sa atin yung mga paghihirap, mga pagdurusa, para sa ating pong kabutihan, and ultimately, para sa kanyang kaluwalhatian. Romans 8:36, we endure trials for His sake. Sa kapakanan po ng Diyos, para sa luwalhati ng Diyos, matiyaga po nating pinagtatagumpayan itong mga pagsubok na ating nararanasan. And since we do, no? Sa palagay po ba ninyo, tayo'y itatakwil ng Diyos? No? No? He gives us the power to conquer. Sa Romans 8:37 po, gusto kong mapansin po ninyo ito ha. Ang sabi po rito, we are more than conquerors. Kapatid, hindi ka tinukoy ng Biblia, hindi ka tinutukoy ng Diyos na conqueror. No? You are not a conqueror. Ang sabi nito, you are more than a conqueror. Yung idea pa lang ng conqueror gives us the idea of might, of victory. Di po ba? Pero sinasabi ng Diyos dito, no, you are not a conqueror. That's cheap. You are actually more than a conqueror in Christ. Po ba? So, ang pinaka-accurate siguro sa modernong salita ay, you are super conqueror. You're not just a conqueror, but you are a super conqueror through Jesus Christ. So, He gives us victory and more victory. And in the basis of this, we need not fear life or death, things present or things to come, because Jesus Christ loves us and gives us the victory. Okay? Ang kagandahan po mga kapatid, hindi po ito pangako na nilagyan ng kondisyon. Hindi po ito yung na okay you are secured ka sa akin, basta ganito gagawin mo ha. Okay? Basta ikaw ay perfectly namumuhay bilang Kristiyano, okay? O di secured ka, no? That's not security mga kapatid. Kung ang security na meron tayo, kapatid, ay base sa ating personal performances, hindi po talaga yun security mga kapatid. Okay? Dahil hindi tayo secure sa ating mga sarili. But we are secured in Christ. We praise the Lord, we thank the Lord because our security is in Christ. Nothing can separate us from His love. Believe it and rejoice in it. To close mga kapatid, just a quick recap. The word of the Lord tells us today that we are inseparable from Christ. Hindi tayo mapahihiwalay sa pag-ibig ni Kristo because number one, God is for us.
Number 2, Christ died for us. Number 3, God has justified us. Number 4, God intercedes for us. Number 5, Christ loves us. So we are free from fear because Christ intercedes for us and we cannot be separated from His love. Anak ng Diyos, hindi bagay sa atin ang natatakot. Hindi bagay sa atin ang nangangamba. Let's all pray. Panginoon, salamat po dahil kinumpleto mo ang iyong plano ng pagliligtas sa pamamagitan ng iyong muling pagkabuhay. We thank you, Lord God, for your resurrection. We celebrate, Lord God, that the life that you have granted us. We thank you, Lord God, that death will be no more when we get home to you. We thank you, Lord God, that nothing in this world, nothing in all creation can ever change our status. Nothing in all creation can separate us from you. At walang tagpo sa buhay namin that we are isolated from you. We are never abandoned. We are never forsaken. And we will never be forever and ever because of what you did for us. Patuloy niyo po kaming tulungan na manahan sa katotohanan ito, Panginoon. At harapin lahat ng pagsubok sa aming buhay ng may mataas na kumpiyansa sa iyong pag-ibig. We give you glory and honor, Lord God. You deserve all praises. In the mighty name of Jesus, amen. Bearing all
the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted high. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Purihin po ang Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kamay bilang simbolo ng pagtanggap ng mga pagpapalang kay Kristo lamang po nagmumula. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. Stay lang po tayo sa ilang mahalagang announcements. You're the reason why our hearts are beating. You're everything we need. You're the reason for the songs we're singing. We sing because we're free. Come on, we'll let it rise up to our God and Savior. Come on, we'll shout it out louder now. We'll sing it out forever. Hear our
comes upon the clouds, and every eye will see, every eye will see the one we pierced and crucified.